rin yung pinaka-peaceful na paraan para ma-resolve yung problem na yun. Kaya ayan, yun yung mas gusto ko, yung daan na lang sa pag-uusap. Yung effort para lapitan nila yung gobyerno ng Malaysia, mayroong balancing magiging resulta para mabawasan yung mga casualties na inaasahan natin. Kasi bomba na ginagamit, oh. Sipin mo, di ba? Kahit na ano pang sabihin natin, Muslim or anything, Pilipino yan. I can only hope that this strife will be over soon. I just hope everything works out well and enough bloodshed. Enough of the bloodshed. That's it. World peace. Nagbabalik ang Sabah Inside Out, ang special forum ng inyong telebisyon ng Bayan. At Cathy, may iniwan kang katanungan. Oo, meron tayo kaninang binasang text message. Ito daw po yung tungkol doon sa mga tweet nga. Tungkol dito sa pag-o-offer ng Royal Army doon sa mga residente ng $600 land and positions in the Sultanate. Tas yung mga fake pictures daw po na inilalabas nitong sinasabing princess na hindi naman daw po nangyari sa kasalukuyan, ngunit noong 2007 pa at sa Thailand. Marami pong sari-saring lumalabas na mga spekulasyon, mga teorya. Ano pong reaksyon nyo dito, Professor Wadi? Alam mo, ang katotohanan niya, hindi rin natin alam, ano? Narinig ko rin yung pangalan na may nagkwento sa akin kahapon na mayroon daw itong a certain Mrs. Kiram or Mariam Kiram. Pero parang it doesn't, her name doesn't tell, ano? Hindi natin alam kung anong agenda niya, anong dala niyang parang tulong or kung ano man. So, hindi ako po pwedeng mag-comment doon dahil hindi masyadong klaro kung ano yung facts, ano yung data talaga tungkol diyan. Gusto kong tanungin si Attorney JJ dahil parang napakadaling sabihin na dapat suportahan natin itong Kiram, itong si Sultan, ano? At syempre all out tayo, syempre kababayan natin yan. Pero gusto kong itanungin si Attorney JJ, pakipaliwanag Attorney JJ, kung gaano kahirap yung posisyon ng presidente considering the laws of the land and considering international protocols on international relations. Unang-una po, no, ang pag-upo sa gobyerno, napakahirap na bagay kasi kailangan mong balansehin yung pagpapahalaga mo sa individual, sa mga yung mga cultural minorities at sa bansa bilang kabuuan. Alam natin na nangyari na ito at alam nating lahat bilang mapanuring Pilipino na hindi na natin kailangang magsisihan. Ngayon, ang tanong is, paano na masusolusyonan nito? Hindi natin alam kasi right now as we speak, baka mayroon ng mga hak na gawa upang matuldukan na ito sa mas mapayapang paraan. Ang nangyayari lang kasi is, at hindi talaga natin maintindihan is, bakit umabot pa sa karahasan? Although naiintindihan natin ngayon na pinaglalaban mo yung heritage mo, ito ay usapin na rin ng kultura at karapatan sa pag-aari. Siguro sa ngayon, ang nakikita natin is antayin natin yung mga proseso na mas mahinahon kaysa doon sa prosesong nagkakaroon na ng karahasan. At antayin natin, hindi kasi instant ito kagaya ng karahasan na isang pindot lang tapos. Ito, pinapangalagaan, ito nakikita ko sa parehong gobyerno, pinapangalagaan nila na we will not wage war against each other and solve it as soon as we can. Kasi ang pinag-uusapan, I think, is yung masalimuot na pinanggalingan ng gulo regarding nung claim ng Sabah. So, usaping dokumento na ito. At the same time, kasi umabot na rin sa usaping diplomatiko. International relations na yung pinag-uusapan. We cannot risk our country to get into war because, yun nga kagaya ng sinabi ni na alam natin na highly emotional na rin ang naging issue at naging dahilan sa pagpunta sa Sabah ng ating mga kababayan. Pero bilang mga responsableng Pilipino na gusto nating pahalagahan din yung buhay nila at yung karapatan nila natin doon bilang Pilipino, magtiwala tayo sa may mas mapayapang paraan at mas diplomatikong paraan
para masolusyonan itong problemang ito? Buti na lang, Cathy, at nagkasundo yung Malaysia at Pilipinas. Consistent naman yung dalawang bansa na hindi tayo magyegera dahil dito sa usaping ito. Gusto ko malaman sa puntong ito, Mark, tumindi na nga yung tensyon. Ano ang sentimiento naman, Yasmira, ng mga nakakausap mo, mga kapwa mo, kapatid na Muslim at mga Mindanawan tungkol sa nangyayaring ito at ano ang kanilang hope na maresolba ito o pagkakahuntungan nitong usapin na ito? Syempre, no, kagaya ko, nakikiano din sila, no, common yung aming panawagan na magkaroon ng agarang resolusyon na peaceful, of course, mapayapa, na magkaroon ng dialogo. Parties involved, the Malaysian government, the Sultanate, and the Philippine government, in a tripartite agreement na magkaroon ng isang independent mediator na hindi interested party so that magkaroon nga ito ng isang malinaw, konkreto at kolektibong kaayusan, no? Pero common din sa mga responses na mahalaga na matigil na ang nangyayaring bombardment ngayon with our Muslim Filipinos brothers and sisters in Sabah. Oo. Din, short of paano natin susuportahan nga itong sultanate na ito, ano ang dapat ginawa or anong dapat gawin ng Pangulo na hindi naman re-resulta dun sa pagpapadala ng sundalo at pagpapadala ng armas na didepensa dito sa ating mga kababayan? Alam mo, Mark, consistent tayo doon sa ating panawagan na dapat mayroong creative ways, not the traditional way na we approach the problem. Kasi if you notice, yung early days ng standoff, very calibrated approach ng Malaysia. No? In fact, siguro mga umabot ng 10 days bago niya inakyat sa National Security Council yung usapin. Kasi parang gusto lang nila resolbahin as like a police matter at walang ginawang paglusob at marahas na ginawa yung Malaysian police. But then ang nagtaka tayo, mukhang may mga very incendiary kasi, no, yung malakas yung ating parang pagkundina, no, dito sa atin sa Sultanate of Sulu. So siguro naisip ng Malaysia kung mismong gobyerno ng Pilipinas ay nanindigan laban sa Sultanate of Sulu, kami pa kaya? So parang nakita natin yung pattern, tumaas yung kanilang engagement hanggang sa they engage the forces. Ang sinasabi natin na sana simulat sa pool, yung creative ways na yun, dalawang bagay. Una, tingin natin hindi yung pumunta parang makipagbakbakan, makipaglaban dahil unang-una sa 200 men, siguro mga 10 o 20 lang ang may barel, no? So it really was not intended to engage in war. Ang nakikita natin doon, gusto lang magpapansin na baka makakuha ng konting what I call a modicum of recognition para baka may espasyo ron na pwedeng pag-umpisahan ng pag-uusap, no? Na not necessarily, I think, yung maximum na Sabah claim, no? So I think yung proprietary issue, no, pwede yun ipasok sa creative aspect ng maaring pwedeng gawin. Dahil sabi nga natin kanina, nung panahon ni Presidente Ramos, halos magpang-abot na ang Malaysia at ng gobyerno ng Pilipinas. Pumayag na Malaysia pag-usapan yung proprietary rights o proprietary claim. Now that's one. The other part is habang inuhulman natin yung Bangsamoro, dahil marami pa namang prosesong yan, at doon mismo sa framework nakalagay na respect for cultural heritage, tradition, etc., etc. But hindi nating subukan na isama natin sa pag-uusap yung traditional sentiments or institutions at kung paano nating magawa na maging parte siya ng pagbuo ng Bangsamoro sa parliament. Oo, dapat sila. Alam nyo, sa Malaysia, ang sultanate nila hindi isolated. Parte siya ng political system. Pero meron silang sistema, yung tinatawag nilang parang Yang di Partuan Agung, na rotational yung pagiging sultan. Ang sinasabi natin, sana kung creative na yung ginawa, no, nung umpisa pa ng pagbuo ng framework at sinama yung
yung Sultanate sa pag-uusap, siguro hindi lang sa Sulu, pati na rin sa Maguindanao at sa Lanao. Lagay natin siguro rotational din yung role ng Sultan, 5 years sa Lanao, doon siya sa Parliament na siya yung parang titular head. 5 years sa Maguindanao, titular head. 5 years sa Sulu Sultanate, may titular head dyan. Di nagamit natin yung ating traditional system doon sa pagpalago ng political system na gagawin natin sa 2016. Although, alam nyo, malaking question din kung sino nga ang titular head sa bawat area. Yun din ang isang malaking katanungan. Baling po muna natin kay Princess. Alright, so usapin na ito, no? Etong ating mga estudyante ay syempre galing isang debate society, kaya naman napakalawak din ang kanilang pinag-aralan tungkol din sa issue na ito. So now we have Krista Marcelina Caronongan. I think ang main concern ko po kasi is yung mga nasawing Pilipino. So, if ever there'll be a resolution, kung mapunta man po ang Saba sa Pilipinas or mapunta man po ang Saba sa Malaysia, my question is, ano pong mangyayari sa mga nasawing Pilipino at sa kanilang mga pamilya? Sino po yung mananagot at ano po yung kanilang mga pananagutan? Katanungang legal yon, Attorney JJ. Oo. Sino daw ang mananagot doon sa mga nasawi? Una, hindi natin pwedeng pangunahan kung sino agad yung mananagot. Kailangan munang resolbahin natin ito kung paano natin mapapauwi ng ligtas at hindi nasaktan yung ating mga kababayan na nandun ngayon. Pangalawa, pagkatapos natin siguro silang mapabalik muna dito sa atin at makapag-usap ang parehong gobyerno, doon lang natin malalaman o masasabi kung sino ang may pananagutan doon sa mga buhay na nawala. Kasi tandaan natin, hindi tayo ang magdidesisyon yan. Kaya ayaw rin naman natin sindihan ang discord among these people. So, doon sa mga nawala, wala pa tayong karapatan sa ngayon na magsabi kung sino ang dapat managot. Okay. Okay, well, hindi pa yan nasasagot, no? We still have one question from Miss Claire. Galing PUP rin po siya. Since kanina po sinasabi yung about sa British government, is it possible na humingi po tayo sa kanila ng statement or opinion about this historical issue and their contribution naman? And sa tingin niyo po ba, pag nakahingi po tayo sa kanila ng issue, ng statement, ma-resolve po ba yung issue na to? Okay. Professor Briones. Palagay ko hindi na kailangan konsultahin sila dahil ang laki na ng gulong ginawa nila. At saka yung mga kapwa, mga conquistadores dito. Lalong gugulo ang sitwasyon kasi may idea na tayo kung saan sila kakampi. Eh tayo ay already a grown-up nation, grown up na rin sa Malaysia, grown up na rin ang mga Pilipino at mga Malaysians. Pag-uusapan natin, ang hinahanap natin dito peaceful solution, pero dalian lang sana ng konti. At saka ang medyo what makes me uncomfortable, magsisisi tayo na kung ano-ano mga plots dyan. In the meantime, na mga tao naman na exposed sa danger. Pero wag nang imbitahin sila, laos na sila. Kaya na natin bagsak na yung ekonomiya nila. Ito lang, gusto ko lang balikan yung nabanggit ni Professor Wadi, yung tungkol sa hindi pagkakasali ng iba't ibang mga traditional groups dito sa Bangsamoro. Gusto kong tanongin itong si Yasmira. Do you think itong nangyaring ito na pagsiklab ng tensyon mula dun sa Sultanate of Sulu is also a form of protest na parang hindi kasi sila naisali dito sa Bangsamoro entity? Masasabi ko isa yan. I made a research on that. These theories and factors leading to the MNLF-MILF split and the peace process in Mindanao. There's always been this sentiment, no, na hindi nga inclusive or hindi tawag nito, hindi people-centered yung approach ng government in terms of engaging the Muslim population sa peace process. So in a way, itong peace process very crucial na magkaroon talaga, no, ng proper closure or not closure, sorry for the term. Siguro magkaroon ng dialogue itong MNLF and MILF, and it is high time to be united kasi historically hangga't hindi na solve itong internal dynamics, no, within the Bangsamoro, history will always seem to repeat itself. And I think that is also one of the reasons that
the decline of the sultanates is because of the divisiveness. And so we have to be united because we share the common goal. That's development, economic, political, social. So Okay. for me as a student, dapat talaga magkaroon ng Ayan. avenue Pero yun for yung that. purpose nung pagkakaroon nga ng Bangsamoro Bangsamoro entity. Right. So, ano yung mga dapat gawin? Inclusion? Ano pa kaya sa tingin mo dun sa lumabas sa pag-aaral mo? Magkaroon ng grassroots consultation. Kasi ang nangyayari is that every time that there is a forum, ang nagkikita-kita lang din is yung mga, like for example, no, yung mga young moral leaders and yung mga politicians and yung mga nasa mainstream na, ika nga. So dapat andun, no, grassroots base. All right. I'd like to end the discussion on a positive note. Gusto ko tanungin lang si Professor Wadi. One last question. Professor, traditionally, Sabah has been a melting pot. Suluks, people from Sulu have been crossing back and forth this territory, the Malays, parang papasok-pasok ng yan. Wala naman tayong stricto. And there were intermarriages and there's trade. Pwede bang ibalik yung ganong nature niya na historically ganon naman talaga? Pwede yun, Mark. Katunayan, ngayon may movement sa Indonesia at sa Malaysia na binubuhay nila ngayon yung mga traditional terminologies na parang ano ba talaga yung naangkop, palimbawa, sa pagtawag sa itong region na tinawag natin Southeast Asia. Dahil ang mga ganitong terminologies, no, Southeast Asia, Middle East, Central Asia, ito'y mga konsepto ginawa lang ng mga colonial powers as a parang part of their theater of war. No? So, para mapadali ang imperialist or colonialist project dyan sa mga bansang yan. So, may mga debate dyan, halimbawa, yung old name ng Malay World, gustong buhayin ngayon, halimbawa, ng Indonesia, gawin siyang Nusantara. No, ito'y kinabibilangan ng hindi lang mga what we call today today's nation states, yung member ng ASEAN, pero pati na rin yung mga komunidad, mga ordinary communities and sectors who roam around the whole of this region called Southeast Asia. Pero mahalaga ho yung tanong mo, Mark, dahil at certain point from around 17th century to latter part of the 19th century, yung area mismo na yan from Kalimantan, North Borneo, Sulu, then Basilan, Palawan, and parts of areas here until Mindoro and so on, part yan ng tinatawag ni James Warren na Zulu Zone. So ibig sabihin na talagang mayroong free trade area dyan na nangyari. Alright. Na wala pa yung system state na mayroon tayo. At duda ko, yun din yung plano sana ng BIMP Iaga, hindi lang na mukhang natuloy-tuloy. Professor, yes o no? Yes, ano? Totoo yun. Maganda sana kung natuloy yun, ma'am. At maganda sana rin kung talagang maresolba ito, ang usapin na ito sa mapayapang paraan. Hinga na po natin ng mensahe ang ating mga panauhin. Let's start with Professor Briones. Ayon ako sa mga views na sinabi ni Professor kanina, ni Dean, na talagang maghanap tayo ng peaceful solution. Bumalik tayo sa traditional, sa dating relasyon. Isang race lang tayo, pati pangalan natin, lengguwahe natin, parehong-pareho. So may basihan tayo na tayo ay mag-continue ng peaceful relations at hindi natin papayagan ang mga tagalabas na kukuluhin tayo. At mula naman kay Attorney JJ. Dito po sa usaping ito ay napakainit na, may mga kababayan na po tayo nasasaktan. Isa lamang po sigurong salita, kahinahunan po. At dagdagan ko na rin, sa paghinahon po nating ito, ay intindihin din po nanggagaling yung ating mga kapatid na Muslim. Ito po ay deeply rooted na sa culture, sa tradition, at sa practice. At higit sa lahat, heritage. Ang pagpapahalaga sa heritage na ito, tingin ko po ay magiging susi sa mas mapayapang paraan ng pagkakasundo ng dalawang bansa tungkol dito sa North Borneo issue. Maraming salamat, Attorney JJ Atienza. At tumungo naman tayo kay Yasmira Moner.
Kami mula sa Young More Professionals Network, no, iniimbitahan namin kayo, yung andito from PUP, will be having this Hijab Run for Peace this coming March 23, 2013. At assembly area would be at EDSA People Power Monument, White Plains at Quezon City, to foster unity and cultural understanding between the Muslims and the Christians. And magbibigay din po ng peaceful political stand with regards to the Sabah standoff. So sana po dumalo kayo. Maraming salamat. Okay, at kay Dean Julkipli Wadi from the University of the Philippines Institute of Islamic Studies. Siguro, Mark, bigyan natin ng humane face yung RP-Malaysia relation in terms of recognizing traditional system. Because the beneficiaries of nation-state system like Malaysia and the Philippines have long benefited, the system. Hindi naman kasalanan ng Sultanate na hindi siya mabigyan ng parang proper environment para makasama siya o maka-adapt siya sa transition towards the new requirements of nation-states. Siguro pag nabigyan natin siya ng ng certain place, no, or certain arrangement, ay maging kampante na rin siya, at dahil doon ay makaka-adapt siya sa mga panibagong pamamaraan na kung saan masusustain niya yung kanyang tradition at yung Malaysia at Pilipinas ay mapayapang maituloy yung kanyang relasyon, pagkakalakal at parami pang iba. So I think through this, all of earlier mentioned will emerge triumphant at the end of the day. Maraming salamat po, Dean Julkipli Wadi. Samantala, ang huling mensahe naman po mula kay Commissioner Salim Demuna ng National Commission on Muslim Filipinos. Ito lang, inshallah, tayong lahat ay manalangin, mga Musliman, mga Filipinos, Christians, manalangin tayo na maresolba ng maaga ang sitwasyon na to dahil araw-araw ay mayroon pong buhay na mawawala at hindi natin pinapayagan yan, lalong-lalo na sa Islam, na talagang hindi naman magandang tignan na ang kapatid nating Malaysia sumisigaw Allahu Akbar, ang kapatid nating Tausug sumisigaw ng Allahu Akbar, at the same time mamamatay sila ng parang hindi masyado na pagtuunan ng pansin yung pag-uusap na mapayapa. I-pray natin na inshallah mariresolve ito ng maaga. Dito lang, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ramdam po natin ang hirap na pinagdadaanan ng ating mga kapatid na Muslim sa Mindanao. Sana po ay huwag nang madagdagan pa ang mga buhay na nabuwis na. Matapos na sana ang alitan sa pagitan ng ating mga kapatid na Muslim at mga natives o mga Malaysians sa Sabah. At sana nga po ay matapos na ang alitan sa pag-aagawan sa teritoryong ito sa mapayapang paraan na mabebenepisyuhan ang parehong bansa at ang mga mamamayan nito. Samantala po pero kung i-recognize naman po ng bawat bansa ang prinsipyo ng bawat isa, ang pangangailangan ng mga mamamayang direktang apektado nito at ang katotohanan ng lahat tayo ay may karapatang mabuhay ng tahimik. Inshallah, hindi po malayong magkaroon ng totoong solusyon sa problema kung sino ang may karapatan sa Sabah. Huwag na sanang dumating pa sa puntong pati tayong ordinaryong mamamayan ay magkawatak-watak dahil sa pagkakaiba ng opinyon at pagkakampi-kampi sa isyu na sana ay sama-sama nating nire-resolba. Siguro kung mayroon namang dapat ayusin, ito ay ang narito muna sa ating loob. Ang ating gobyerno, ang ating mga kapatid na Muslim na patuloy na ipinaglalaban ang Sabah na pagmamayari ng Pilipinas. Sana ay walang masaradong pinto sa usapin ng diplomasya at prinsipyo na napakahalaga para sa isang bansa katulad natin. Mula dito ay saka pa lamang natin makikita ang tamang paraan sa pagresolba at posibleng ay ito pagkaayos din ng ating relasyon with Malaysia and with the Sultanate. Pagdasal po natin ang ating Pangulo, ang ating Sultan Kiram at ang ating mga kababayan doon sa Sabah. Ako po si Attorney Mark Astrodes. Ako naman po si Cathy San Gabriel. At ako naman po si Princess Habiba Sarip. Assalamualaikum.
Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa isang mahalaga na namang talakayan dito sa inyong Telebisyon ng Bayan. Aasahan po namin ang inyong patuloy na pakikialam sa napapanahong mga issue sa bansa. Hanggang sa muli po at inihatid namin sa inyo ngayong gabi ang Saba Inside Out, a PTV Special 4.